Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Mainit po ba ang panahon ngayon? Ang kinin po nyo, ang bawat pawis na tumulo sa inyong katawan ay kagalingan ng inyong buong katawan. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Hindi po ako ngayon ang facilitator, si kapatid na Josie Tulfo, subalit nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, nasa taas po siya, kaya po ako ang replacement niya upang mag-take over bilang facilitator. Subalit ang tema na inihanda ng ating kapatid na si kapatid na Josie is paano nga po ba daw natin isinasabuhay ang mga aral na natututunan natin sa dakong ito sa pamamagitan ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Yun po ang pagninilay natin, maghanda po tayo at baka masupresa po tayo, matawag po tayo, at lahat po tayo may pagninilay doon sapagkat hindi tayo tatagal sa dakong ito kung wala tayong natututunan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Bago po natin pasimulan ang ating tema, nais ko lamang pong buksan ang ating pagbabahaginan sa pamamagitan ng isang awitin ng ating kapatid na guro ng choir, si kapatid na Gloria Binuya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello! Ayan, akala ko kasi nakikisabay tayo sa init ng araw na parang umiinit ang ating pakiramdam. Ano po? Nais ko pong, sa totoo lamang po, bago po ako tawagin ni kapatid na Marie, talaga pong ako'y magpipresenta ng umawi talaga. Ngayong araw na ito, kahit di po ako tawagan, sapagkat kung natatandaan niyo po, pag ako po ay tumatayo dito sa harap na ito, lagi ko pong hinahandugan ng awit yung mga nasa ibang bansa nating kapatid na nanonood sa pamamagitan ng internet po. Di po ba, lagi ko po sinasabi, lagi kauna-unahan, binabati ko si Catherine Chico Lee. Ano po? Ngayon po, makikita niyo po siya live. Di ba, para tayo nasa... Ayan po, kumakaway, nasa gilid po. Si Catherine Chico Lee. Nandito na po siya. Kaya... para po sa kanya itong awit na ito, sa inyo po lahat, at sa mga kasama pa po natin na nasa ibang bansa, sila Tito Johnson, ano yung pangalan? Tito Felix, Tita Bioli, tsaka si Tita Felix Johnson, kapatid na Irene at Jess Espanyol, ang mga kapatid natin sa Japan, si Raquel, ayun, tapos si Donna, si Emily, si Abby na anak ni Mother, at sa lahat po ng mga nanonood ngayon na kung di ko man po nabanggit yung pangalan, para po sa inyo ang awiting gunto. At siyempre po, dahil ako po ay nagbabayad ng utang sa ating pong kapatid na napakagandang bagong dating, si Miss Cathy, nahandog ko po sa kanya ang aking pong awit. At hello to Wensley. Para po sa ating Panginoon. Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang tangi kong panaginip, tayong dalawa ay laging nagmamahalan. Pangarap ko na kailanmay di maglaho ang pag-ibig kong ito, pagkat hindi ko makakayang mawalay sa'yo. Ikaw lamang ang buhay ko, sana Ama pakinggan mo
ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang tangi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako mula ngayon hanggang magpakailanpaman. Ikaw lamang. Para po sa ating kapatid na si Tita Au at Tito Dante, sa inyo pong lahat. Ikaw lamang ang buhay ko, sana mapakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako mula ngayon hanggang magpakailanpaman. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang awit mong ibinahagi sa ating mga kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa kanya pong awitin, isinasaad po doon na ikaw lamang. Ibig sabihin po sa atin ngayong buhay pananampalataya, buhat nang nakilala natin ang banal na Espiritu sa katao ng ating mahal na Apo, siya na lamang ang ating buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, ang next sharer natin ay isa po siya sa nag-umpisa kung paano nabuksan ang internet. Siya po si kapatid na Cathy Lee na from Taiwan. Sa pamagitan po ng kanyang anak na si Sophia, nadako pa siya sa dakong ito dahil dito na nakamta ng kagalingan ng kanyang anak. At dahil sa kanyang naranasan na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay sa dakong ito, inalay niya ang kanyang sarili, inisip niya kung paano siya makakapaghandog sa ating Panginoon at naisipan po niya, idinatal sa kanyang kaisipan, nabuksan ang website ng sa Yahoo, kaya po sa pamagitan niya sa kanya nag-umpisa ang ating internet. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para kay Cathy Lee ng Taiwan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, gusto ko muna magpasalamat kay kapatid na Gloria sa parati niyo pong pag-alay ng magagandang awitin sa akin po tapos sa ating pong lahat. Paano po ba ako masasabi na bago ko ang buhay ko, kung paano ko na-apply yung mga salita ng Diyos na naririnig ko kay Apo Conching? Ang lagi ko pong natatandaan ay isentro po ang buhay natin sa Panginoon Diyos.
Kung siya po ang nasa sentro ng ating buhay, siya na po ang bahala ng lahat, kaya wala na po tayong dapat na ikatakot, ipangamba. Lalong-lalo na po sa katulad ko, nasa ibang bansa po nakatira, wala po ang mga magulang ko doon. Noong pong hindi ko pa po nakilala sa Apo Kanching at nadidinig yung mga salita niya, para pong sa buhay ko po, tumapang po ako. Parang nabago po. Kasi po ang nasa isip ko po noon, ako lang mag-isa dito. Wala namang magtatanggol sa sarili ko, kundi ako lang. Kaya parang ang pinanlabas ko po yung pagiging matapang para po hindi po ako maaapi. Pero po mula nung nakilala ko po si Apo Conching at napakinggan ko ang kanyang mga salita, ang nasa isip ko na lang po kung meron pong, kasi po hindi po maiiwasan sa bansang Taiwan, may mga tao po yung may discrimination, iba po yung turing sa amin ng mga Taiwanese. Minsan po, pag po ganun na tinuturing kami na parang mababa, ang nasa isip ko na lang po parati ay Diyos na po ang bahala sa inyo. Dahil Diyos po ang tagtanggulan ko, siya po ang nakakita ng lahat, kung ano pa pong gawin sa akin ng kapwa ko, siya na po ang bahala doon. Kaya po, ngayon po sa mga pagsubok sa buhay kong dumarating, inaalay ko na lang po lahat sa Kanya. Kung sa pamilya man po magkakaproblema, hindi ko na po iniisip na masyado, basta nasa isip ko na lang po, ano man ang mangyari ay gagabayin pa rin ng Diyos upang harapin lahat ng pagsubok sa buhay. Iyon lamang po at maraming salamat po. Salamat po, kapatid na Cathy. Nag-strike po sa akin ang kanyang binahagi na isentro natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Yun po ang napaka-importante sa ating buhay pananampalataya. Pag sinentro natin ang ating Panginoon sa ating buhay, wala na tayong alalahanin pa dahil nakasandal tayo sa walang katibagang pader. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po hindi na tayo magtataka kung bakit siya matapang, makipaglaban sa katotohanan o sa dakong Taiwan na kung saan siya nadako sapagkat may pinagmanahan ang kanyang ina. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, like mother, like daughter. Yun po ang kataga para kay Cathy. Subalit, yung pong like mother, like daughter, yun po ay hambing sa pananampalataya. Kung paano nagtibay ang kanyang magulang sa dakong ito, ganun din po siya nagtibay. Kaya sabi ko po, like mother, like daughter. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon po, para bigyan ulit tayo ng isang awitin, tatawagin ko po ang isa nating kapatid na si kapatid na Mirna. Namnamin po natin ang bawat lyrics ng awiting ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang sa awitin na ito ay maantig ang ating damdamin at mapatunayan natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin at dakilain ka, Ama. Salamat pong muli sa pagkakataong ito. Panibagong araw, panibagong buhay na pahiram, patuloy na binibigyan ng karapatan na maging kabahagi ng gawain mong pangkabanalan. Salamat po, Ama. Pagpalang umaga po sa tanghaling ito, Guro, batid ko po, tayo bilang tao ay nagtatakda mula pa kahapon na tayong dalaway aawit. Baka po kung anong kalooban, mamayang gabi po. Napakaganda po ng temang ibinigay ng ating kapatid sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ando na po sa katagang binitiwan niya. Basta po ang ating mga puso, ang ating mga isip ay nakasentro sa Panginoon. Mararamdaman na po natin kung paano siya kumikilo sa ating buhay. Pag naging sentro po siya sa ating buong katauhan, wala na po tayong alalahanin, wala na po tayong bagabag, hindi na po natin bigyan ng puwang ang lumbay, pag-aalinlangan o anuman, basta po sentro sa puso, isip at buong katauhan. Amen? At doon po ay mararamdaman natin na siya na po ang pinaka-the best na nangyari sa ating buhay. Ang makilala natin ng Diyos na buhay na magpahanggang ngayon ay kumikilos sa ating buhay. Amen? Siya po ang pinaka-the best na nangyari sa ating mga buhay. Hello! Hi! At pinaka-the best po talaga, namnamin po natin sa tuwina ang bawat pinapahayag ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching upang sa tuwina po ay lagi tayong handa. Amen.
Lumang awitin, paulit-ulit ko pong sinasabit, inihahayag sa harapan buong galak. Ang awitin pong ito ay isa sa ipinagaloob ng banal na Espiritu, sa katauhan ni Mami Beth Chico, sa kapahintulutan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya po't walang sawang paulit-ulit naming iniaalay sa Ama at sa inyo mga kapatid. I've had my share, my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are no few. I guess you could say that I've been lucky. And I guess you could say it's all because of him. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hating, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, he'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. May kasama po akong dalawang angel. Isang from Taiwan, isang from Philippines. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, binibigyan ko po ng pagkakataon ang mga tagasunod
na magbahagi upang isiwalat sa harap na ito kung paano nga ba nila isinasabuhay ang aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching at kung bakit sila parit-parito sa dakong ito at galak na galak sa tuwina. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sino po ba ang magbo-volunteer bago ako tumawag ng alagad? Wala po ba? O sige po, tinatawagan ko po ang isang alagad na si kapatid na Dory Gibara upang ipahayag ang kanyang mga natutunan sa dakong ito at kung paano niya sinasabuhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ama, muli, papuri at pasasalamat sa iyo sa sandaling ito na kami muling inakay mo sa banal at dambana mo upang muling busugin ang mga haing mainam mo. Ama, salamat sa iyo sa kapahintulutan mo sa araw na ito na ako'y tumayo sa harapan ng mga kapatid ko upang makapagbahagi kung paano ko nga ba maisasabuhay ang mga banal na aral na naririnig ko sa pamamagitan ng taong kinalitan mo, ang mahal na Apo Kunching ito. Ama, nagtitiwala at nananalig ako na ang lahat na luluwal sa mga labi ko ay magmumula lamang sa iyo. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyo, o dakilang Ama ko. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po bang Diyos? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos sapagkat sa araw na ito, tayo ay kanyang muling inakay sa dakong ito. Napakapalad po natin na tumugon sa kanyang panawagan. Amen po ba? Amen. Ang tema po ng ating kapatid, paano nga ba natin na isa sa buhay o na i-apply sa ating buhay ang mga banal na aral na ating naririnig sa ating mahal na Apo Kunching. Sabi ko nga po, nababahagi na kami po dun sa sabi ko nga po, mahirap sabihin sa ating sarili kung tuwiran nga ba tayo ay nakasusunod sa kanya mga aral. Alam ko po at alam po natin na lahat tayo ay nagmimiti, nagsusumakit na makasunod sa kanyang kalooban, na maisabuhay natin ang mga banal na aral na naririnig natin. Subalit, kuminsan nga po, dumarating din ang kahinaan. Subalit talagang buhay ang Diyos. Kailanman din niya tayo pababayaan, lalo na kapag siya ang tangi nating inaasahan sa oras ng ating pangangailangan, sa oras ng ating kahinaan, ibinibigay niyang kalakasan upang di tayo ganap na mawalay sa Kanya. Napakapalad po natin sa dating buhay nga po, kung ihahambing sa buhay natin ngayon na tayo ay nakadamat nakakilala, tumanggap sa Kanya, tuwiran pong may pagbabago. Amen po ba? Hindi man tuwirang ganap, subalit lahat tayo ay may pagbabago. Napakapalad po natin na tumanggap at nakadama sa Kanya. Sa araw-araw po na pakikinig ng mga banal na aral na iniluluwal ng mahal na Apo Kunching, tunay po ang mga aral na ito ay nakapagbibigay kaliwanagan sa atin, nakapagbibigay kalakasan sa atin, nakapagbibigay ng pag-asa sa atin. Ang kagalingan ay ating nakakamtan kung ito ay ating nanamnamin, ititimo sa ating puso't kaisipan. Ang lagi nga pong tinutura ng mga nagbabahagi dito, magpakatotoo lamang tayo at kung ano ang mga minimitit ipinananambitan natin, ibibigay niyang tuwiran nito. Mga kapatid, kuminsan nga po ang mga hinihingi natin ay hindi pa natin nakakamtan. Subalit wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Wag po kayong manghihinawa na sa Kanya ay tumawag. Wag po kayong maiinip. Sabi nga po, ang pagbibigay ng Ama ay takda-takda ito. Subalit kapag ito ay sa ikabubuti natin, sigurado po na ipagkakaloob niyang tuwiran ito. Kaya kung tayo mga kapatid ay may hinihingi o ipinananambitan sa Kanya, matuto tayo maghintay na may kagalakan sa ating puso. Huwag po tayong maiinip. Ano po? Tayo po, mga kapatid, lalo na po yung mga may karamdaman dito. Alam niyo po ba, sa pakikinig lamang ninyo, tuwirang kalakasan ang kakamti ninyo. Di po ba kapag ang mahal na Apo ay nasa harapan ninyo at nagbibigay ng mga
Mga banal na aral ito, mga mensaheng naturingan ito. Kapag po talagang ang pakikinig ninyo ay taimtim ito, na ititimo sa puso't isipan nyo, di po ba kayo mismo nararamdaman nyo na may kakaiba sa inyo? Amen. Totoo po yun. Kaya nga mga kapatid, lagi nga po namin ibinabahagi sa inyo, yamang kayo ay naririto. Kamtin nyo na ang marapat, mga minamahal ko. Ang bawat salita ay buhay ito. Kapag ang banal na espiritu ang nagturan sa inyo, ang kininyo, mga minamahal ko, ito'y magaganap na tuwiran sa inyo. Kapag tinuran po ng mahal na apo, magaling ka na. Ang kininyo, mga kapatid ko, tuwirang kagalingan ay nakamtan na ninyo. Paano nga ba natin maisa sa buhay ang mga banal na aral nito? Lagi lamang po tayong manahan sa Kanya. Ang banal na espiritu patuloy-patuloy nagbabahagi at hindi nawawalay sa atin. Tayo nga lamang po ang nawawalay sa Kanya. Kaya para po tayo ay makasunod tuwing nasa kalooban niya, sa panalangin po, madadama natin na buhay siya. Kumisan nga po, sabi ko nga po kanina, kung may kahinaang dumarating sa inyo, dumulog na po tayo, kalakasan ay ibibigay niya. Kapag kumisan nga po, dumarating din po yung nadidimla ng kaisipan natin, itatanglaw niya po ang liwanag niya sa atin. Sa tuwi na lamang ay tumawag sa Kanya. Sa tuwi na lamang ay umasa sa Kanya. Sa Ama lamang tayo mangungunyapit, mga kapatid ko, pagkat kailanman di niya tayo bibitawan. Sa tuwi na kaagapay kaantabay natin siya. Kaya sa mga banal na aral na ito, kapag sa tuwi na ito ay ating naititimo sa atin, sa ating puso, wala nang hahanapin tayo. Pagkat damang-dama natin kung paano kumilos ang ating Diyos na buhay. Sa dating buhay ko nga po, mahina po ako. Konting pagdalisay lang man po, madali po akong magupo. Iyakin din po ako. Subalit salamat sa Ama nang ako'y inakay niya sa dakong ito, pagkat may layunin nga po siya, may mission pa po pala ako. Ibinigay niyang kalakasan, ibinigay niyang katatagan. Kaya anuman po ang mga pinagdadaanan namin, sabi ko nga po, hindi lamang po kayo, ang mga lingkod po, marami pong pinagdadaanan, hindi lamang namin maisa-isa sa inyo. Subalit, sa kadakilaan ng Ama, sa patnubay niya, lahat ito'y dumadaan lamang na parang hangin. Lahat ay aming nakakayanan, sapagkat alam po namin, sa aming paglaban, hindi kami nag-iisa. Sa tuwi na ang Ama ay aming kasama. Gayon din po kayo, mga kapatid ko. Sa tuwi na sa Ama lamang kayo umasa, sa Kanya lamang kayo tatawag. Kailanman din niya tayo pababayaan. Kaya yung mga banal na aral po, at saka mga kapatid, kung sino man po ang tumayo sa harapan ninyo, makinig po kayo. Taimtim niyong pakinggan ito, sapagkat may mapupulot po kayo. Maaaring pagdating ng araw, yung narinig ninyo nung nakaraang linggo, maaaring dumating sa inyo. Ngayon po, alam niyo na kung anong gagawin niyo, kung paano ang paglaban ninyo, dahil narinig na ninyo sa mga kapatid nagbabahagi dito, kung paano nga ba ang paglaban sa bawat pagdalisay. Kaya huwag niyo pong kaiinipan ang bawat nagbabahagi sa inyo, kundi sa tuwi na ay pakinggan niyo ito at makapupulot po kayo ng kalakasan, ng inspirasyon sa mga tumatayo sa harapan ninyo. Kaya mga minamahal na kapatid ko, magpasalamat tayo sa Ama, pagkat isa tayo sa mga inakay niya. Isa tayo sa tuwi na ay binabahagi na niya, binubusog ng mga hain niya, at naway mabusog nga po tayo. Gawing kalakasan ang lahat ng mga ating naririnig. Gawing gan ang mga bawat nating naririnig. At sa mga mensahe na mahal na Apo Kunching, lalo't higit ang mga may karamdaman, ang kininyo, hindi pa man po kayo nahahaplos ng kamay nito o nahahawakan ng mga palad ng Apo Kunching. Subalit ang bawat salitang luluwal sa mga labi niya, kung tuwirang ito'y nanamnamin nyo, kagalingan po ang dulot nito sa atin. Kaya lalo na po kapag ang mahal na Apo na ang tumayo sa harapang ito, huwag kayong aantukin, hindi po sa kanya ito. Maaari po yung biyaya ay nasa inyo na. Subalit nakita ng Ama, natutulog-tulog kayo, maaari po niyang bawiin ito, ibigay sa iba ito. Kaya yung mga inaantok po ba kayo? Hindi
Hindi po. Kapag yung paglabanan ninyo, sa kalaban po yun. Pinatutuhanan po ninyo na ang banal na espiritu ang nanahan sa atin sapagkat tayo ay tumugon sa panawagan niya. Wag na po tayong paagaw, yamang tayo ay naririto. Kaya sa tuwin ay makikinig po kayo. Ano po? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, mahal na kapatid, sa napakaganda mong ibinahagi. Ngayon naman po, babysitter po ako ng Taiwanese. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, kung ninamnam niyo po ang pagbabahagi ng ating kapatid na si kapatid na Dory, may nakuha po kayo at may umukit sa iyong mga puso. Isabuhay natin at lagi nating isentro sa ating puso at kaisipan ang salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at tuwiran, kapayapaan, kapanatagan, kagalakan sa tuwin ay ating kakamtin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, isusunod ko po ang isang alagad upang magpalawak ng ating tema, si kapatid na Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat sa iyo, dakilang Ama. Sa muli, sa pagkakataong ito ay ipinagkaloob mo upang maghayag ng iyong kabutihan na sa bawat araw ay di ko lamulisan sa sanlibutan. Bagkus patuloy ka nagbabahagi at nagmamahal upang kamtin naming nilalang na ikaw ay Diyos na buhay. Sa katauhan ninyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadyang napakahiwaga niya at tuwirang hindi kayang liripin kung paanong tumutupad ang Diyos sa ating buhay. Napakaganda po ng tema kung paano natin sinasabuhay ang mga aral ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po ba, yan po ang pinasasalamatan ko sa Diyos na ako'y nadako sa dakong ito at tuwirang nakilala siyang lubos sa katauhan ng ating mahal na Apo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sapagkat kung aking pong ibabalik tanaw ang aking nakaraang buhay, sadya pong masasambit ko po na kung hindi ko nasumpungang lubos ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siguro matagal na rin akong patay. Buhay po ba ang Diyos? Subalit salamat sa Ama sapagkat dahil sa kanyang kagandahang loob na mula pagkabata ko ay nakasilay na pala siya, salamat sa kanya at binigyan niya ako ng panibagong pagkakataon upang sa gulang kong ito, sa edad kong ito, ay mapaglingkuran ko naman siya sa paraan niya. Amen po ba yun? At yan po ngayon ang pinagsusumikapan ko po na makatalima sa ating Panginoon. Nasabi ko nga, bilang isang alagad na magsasyam na taon na po muli sa susunod na taon, halos tumatakbo na po ako sa 9 na taong alagad sa dakong ito. Habang lumilipas po ang panahon ay marami po akong napagninilayan na hindi makapagdudulot ng paglugmok, kundi higit na nakapagpapalalim ng pananalig at paniniwala ko sa Diyos na sa ngayon po ay ang nakaukit sa aking puso at sa aking isip ay yung salitang focus. Kapag nakafocus ka kung ano yung nasa ng Diyos para sa buhay mo upang siya'y paglingkuran, hindi magugulo ang isip mo. Buhay po ba ang Diyos? At doon mo unti-unti may isasabuhay yung kanyang mga aral na walang pinagkaiba po sa ating katawan. Sa aking pagninilay po habang nagbabahagi, umaawit po si kapatid na Gloria kanina, sabi ko nga po sa inyo, kahit nasa 3rd floor ako, sa oras ng bahaginan, sino man ang nagbabahagi, naririnig ko po, napakalakas, maging sa awit, napakalakas ng impact sa aking tenga. Kaya yun po ang sa tuwi na ay nagsusumakit po ako na makarinig sapagkat sa mga bahagi nating mga kapatid, sa mga awit po nila,
inaangkin ko po ang sarili kong para akong dinuduyan ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At sa aking pagninilay po, ang mga aral ng ating Panginoon ay sadyang hindi kayang gampanin ng isang bilang pagkatao lang. Amen po ba yon? Sapagkat ang bilang pagkatao sa aking pagninilay, maging sa unang buhay ko nang hindi pa po ako alagad, hindi ko rin kayang gawin na magbigay ng todo-todo. Amen po ba yon? Hindi mo kayang gawin sapagkat may reserve ka pa sa sarili mo na baka ikaw ay mawalan. Subalit sa mga aral ng ating banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, alam niyo po ba? Bahala po kayong humusga. Subalit sa aking sarili po, masasambit ko sa inyo, one day millionaire po ako. Kung ano yung ngayon, ay para ngayon. Kung bukas, bahala ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Totoo po yun. At inilalaban ko po yan. Sapagkat ang pananalig at pananampalataya ko po sa Diyos, sa karanasan, mula nang ako'y nadako sa dakong ito, na iniwanan ko po ang kaukulang pantaong hanap buhay, hindi po niya ako ginutom. Buhay po ba ang Diyos? At yung mga bagay na hindi ko nakamtan sa unang buhay sa kabila ng hanap buhay, ibinigay niya po sa akin lahat ngayon na ako'y naglilingkod. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ito isang pagmamayabang, kundi ito po ay isang kaukulan sapagkat kapag ikaw ay isang lingkod ng Diyos at may kontento ka na sa bahagi ng Diyos sa'yo, hindi ka na maghahanap ng kung ano-ano pa na magpapagulo ng isip mo, maging komplikado ang buhay mo, kundi ang isip at puso mo ay nakapokus kung paano kang tutupad sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Yun po yung aking natutunan. Kaya ang mga aral ay ihahambing ko po sa partes ng katawan. Amen? Na kung halimbawa po, araw ng Lunes, narinig niyo po na ang bahagi ng banal na Espiritu ay ang ulo. Ano ang magagamit mo? Saan mo gagamitin ang partes ng ulo mo? Amen po ba yon? Na kung ang pahayag ng Lunes ay ang maging maalalahanin ka sa kapwa mo, maiipon mo yun sa puso mo. Amen po ba yon? At ang pahayag ng Martes, halimbawa po ay mahalin mo ang kapwa mo, maiipon mo rin sa puso mo. At hindi mo man magamit nung araw na yon, itatakda ng Diyos kung kailan mo ito gagamitin. Parang katawan mo, hindi mo siya masasabay gamitin, kundi may takda kung kailan mo siya gagamitin upang ang aral ng Diyos ang mangibabaw sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. At sabi ko nga, sa bawat pagninilay, isa lang po ang kagabi hindi po ako masyadong nakatulog sapagkat, syempre po, wala kayong kamalayan sa aming mga pinagdaraanan na sabi nga ng ating Panginoon, kung ang problema mo o pagsubok mo ay sinambit mo sa iba, maaaring maging daan ng chismis pa ito upang ikalat niya. Subalit kung ang pagsubok at pagdalisay mo, ialay mo sa Ama, bukas makalawa o bukas din pagdaka, makakamtan mo ang ligaya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang kaukulan na doon mo lang makikita ang pagkakaiba ng tao at ng Diyos. Amen po ba yon? Kaya sa bawat araw, nagsusumakit at nagsusumikap na makatupad ang bawat isa, mga alagad, mga kaps, at maging kayong mga tagasunod. Higit po ako, sapagkat mula ulo hanggang talampakan, napakarami ko pong pinapasan. Subalit, walang mababanagang sino man kung paano. Salamat sa Diyos at sa bawat mga pasanin po na yon, panlabas man o anuman, nakaukulang pinahihintulot niya na dumatal sa buhay ko bilang pagdalisay, may galak pa rin sa labi sapagkat mas malakas, mas malaki, mas malakas ang kakampi ko. Ang Diyos na totoo na pinaglilingkuran ko sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At paano ko ito nakakamtan, mga kapatid? Hindi po sa pagmamalaki. Simple lang po. Hindi naman kailangang yumaman ka ng marami. Kundi, sabi nga ng ating Panginoon, wala ka mang material na bagay kung ihahamping mo siya sa isang ginto na yung nakamtan. Magsabuhay ka ng kanyang mga aral at ikaw mismo yung makadarama kung gaano kanya kamahal. Buhay po ba ang Diyos? At sa bawat araw po, nararamdaman ko po yun bilang isang alagad na sa bawat araw, sa tuwina, test na test ko na po ang kaya ng Diyos na gawin sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kapag nagtapat ka sa Kanya ng katotohanan na ito ang wala sa akin, ipakikita niya na higit pa sa sapat na iyong inaasahan ang kaya niyang ibigay kapag katapatan na para sa Kanya ang iyong tutok din. Buhay po ba ang Diyos? At bawat araw po, salamat sa Ama
sapagkat isa lang ang natutunan ko mga kapatid, kapag ikaw ay gumanap ng mga aral ng ating Panginoon na sa dakong ito ay nihasik ng banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching, damhin niyo po ng may pag-ibig upang wag kayong mapagal, upang wag kayong magsawa, at upang wag kayong magkaroon ng katanungan. Kundi gumawa ka lang ng gumawa at ikaw mismo ay makakabinipisyo sa Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi man ibigay sa iyo ng tao. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, sa bawat araw ang pinanghahawakan ko mga kapatid. Yun po ang, sabi ko nga sa inyo, uulitin ko muli, hindi ako pinahintulot ng Ama na magkaroon ng yaman bilang pantao sa unang buhay, sa kabila ng napakarami nakakamtan. Subalit ngayon, hindi man pa niya ako pahintulutan na magkaroon ng material na marangya na hambing sa ilan. Subalit higit siya sa sapat na kapag naalala mo ang kaya niyang gawin, na pagdakay kaya niyang ibigay ang ganito, mapapanaligan mo na hindi kanya pababayaan. Mula noon at kailan pa man, hindi kanya iiwan. Buhay po ba ang Diyos? At yun po mga kapatid, napakahalaga po ang pagsasabuhay. Bakit? Ito po ang deposito niyo sa Diyos. Amen? Ito po ang dinideposito ko po sa Diyos. Hindi man ako paniwalaan ng tao at hindi man masiyahan sa akin ng tao, alam niyo po, hindi mahalaga yun. Kundi gumawa ka ng matapat, ang Diyos ang magbibigay ng matapat at marapat, at ikaw rin ang masyasyahan kung katotohanan yung ginagampanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa ngayon po, sabi ko nga kay kapatid na Marie, parang ayaw ko na muna magbahagi. Mas masarap manahimik at magnilay. Subalit sabi nga ng ating Panginoon, kapag itinakda ka niyang mag-alay o magbigay ng kapahayagan sa kanyang kadakilaan, hindi ka pa rin mababasyo. Sapagkat bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng buhay mo, may ginagampanan ng Diyos sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang aking nararamdaman, na sabi ko nga po, salamat Ama, nang makita ko po yung, siya po yung kahapon, hindi. Ikaw yung kahapon, lumaban ka anak, nang masilayan ko po siyang sumasakay ng tricycle, na hindi niya maiunat ang kanyang mga paa. Pinuri ko ang Diyos. Mapanibughuin siya, hindi kanya ibubulid na maging karibal ka o maging karibal niya ang ibibigay niya sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kundi ang Diyos ay perpekto, siya lang ang perpekto. Subalit tao ka man, kung ikaw ay nagmimithi na maging kawangis, hindi man lahat, subalit batid mo na ang Diyos ang